So yun mga insan, day 13, we're going to the shop of Bayao. Let's see what's happening there, what's cooking, what's cutting. Cutting. Let's go! So yun mga insan, nandito na tayo sa shop ni Bayao. Manunood lang tayo anong gagawin nila. Dito na tayo magpapalipas ng oras. Tapos ngayon, may binenta siyang gulong sa likod ng pickup niya na Ram. How much you sold your tires, bro? 250 cash. 250 cash. No tax. No tax. No GST. Everything clear. No money to government. We need money. Huh? We need money, sir. Outfit yan. Ito yung pinaka-cozy na nabili ko sa Costco mga insan, no? May nag-comment pa si Kuya, parehas daw kami. Ang ganda, di ba, Kuya? Ang warm. Minsan talaga, hindi lahat branded tinignan mo, eh. Saka wala na rin akong pambili ng branded. Sarap. Yung part na nakakatuwa dito ngayon mga insan, alam nyo ano? Shucks! Yung Indiano na katrabaho ni Bayao dito, na kasama niya, wala nang amoy mga insan. Binilan natin ng Old Spice, tapos ginagamit niya na ngayon. It's been like more than a week, wala na siyang amoy at nasasanay na siyang gumamit. We saved an Indian, my friend. We saved an Indian. Naka-ano tayo ng isang mekos mga insan. Ang sarap sa pakiramdam pala ng ganun, na wala na siyang amoy. He's a clean guy and he's living a good life. Hindi na magkakaroon ng problemang asawa niya sa future. Let's go! Work, boys! Oh, di ba? Pwede na siyang mangganyan. Wala na siyang amoy. Anong gagawin mo dyan, insan? Ako, manonood lang ako sa kanila nung ginagawa nila. Tapos magko-comment lang ako sa mga YouTube na comments nyo sa akin. Reply, tapos pwede kayong magbato ng comments or magbigay ng idea sa akin kung ano yung pwede nating next na gawin, ano yung gusto nyo mapanood, kung gusto nyo ba ng Q&A, kung Q&A, magbato kayo ng question dyan, isusulat ko namin sa phone, tapos tatanungin ko isa-isa sa amin ni Bunso. Okay? G? Deal? Game? Sinasabi nila, 0 calories, pero I don't know man, sobra naman sarap yan para na Sprite. Tapos gym na natin mamaya after natin tambay dito shop. So mga insan, story time. Nandito ako ngayon sa bansa kung saan lahat ng tao kumakayod lang. Actually wala ka naman talagang mapapasyalan dito sa Canada, kundi mga natural na, pwede mong punta na nature loving, friendly, MS shit na lakes lang. Go to Banff, you'll see a lake, frozen lake, if you didn't make it on time. Like noong 2022 pumunta ako ng Banff. Maganda, nakaka-relax, para kang nasa heaven. I don't know if yun yung heaven or mas maganda doon. Tapos ngayon makikita ko na siya na frozen, na freeze. Shhh. Try ko na mag-slide. Charot, di ko gagawin yan. Huwag niyo akong i-dare. Di ko kaya yun. Mabilis siyang lamigin. Pero yeah, to cut the story short, nandito tayo sa bansa kung saan puro trabaho lang yung ginagawa ng mga tao. Uwi lang sila sa bahay, kakain, matulog. The next day, same. Pag meron silang day off, pupunta lang sila ng mall with the family, bibili ng konti. After nabili, okay na ulit. Okay nga eh, okay mag-ipon dito, pero I don't know, may iba-iba naman tayong situations eh. Ako naman kasi, I was born with a silver spoon. And nakikita ko yung hard work ng ibang tao dito, talagang solid, matipid. May naka-encounter ako sa premium outlet na sobrang mahal ng Pinoy food dito. Understood. Kasi oo nga naman, mahal. Pero kung afford ng iba, afford talaga. Kung gusto mong masatisfy yung cravings mo, para ma-motivate ka ulit, gagastos ka. Pero ang ganda ng weather. I'm loving it. Parang naka 24/7 aircon ka sa labas, outdoor. Na-enjoy ko siya, natutuwa ako. Nakaka-relax. Tama lang yung decision ng magulang ko. Parang last week, tinawagan ko sila, inaway ko pa sila na ipabook na yung ticket ko, uwi na ako, hindi ko na feel dito. Tapos yeah, I took time to think na para sa akin naman nila ginagawa to lahat. Diba? Why am I taking this kind of things for granted? Some people are paying millions of pesos, millions of rupees para lang makapunta sa Canada. And ako, I'm taking this vacation for granted. Vacation pa ha, hindi ako magpo-for good dito. Vacation, yung iba hindi makapasok dito. Yung isa kong pinsan, laging dinideny ng Canada. Gusto niya rin pumunta ng Canada. Tapos ako, I'm taking these things for granted. Kasi madami ding iniisip yung insan nyo eh. Sa ngayon, ako yung confused na bata
Hindi ko alam ano yung para sa akin. Hindi ko alam kung forever na ba ako mag-i-stick sa vlogging. Wala akong sariling negosyo. Yung mga kasabayan ko, may negosyo na silang tinututukan, meron na silang trabaho. Kuya ko, maganda na yung trabaho niya. Kapatid kong babae, may trabaho na rin. Ako, feeling ko, I don't know, should I take vlogging as work or entertainment purposes na lang, or talagang seryosohin ko na siya na parang everyday kailangan ko na mag-commit talaga sa kanya. Tingin niyo mga insan, kasi I don't know, wala akong nakakausap about this. I don't have intelligent people in my life na papayuhan ako ng ganyan, kasi busy din yung mga totoong kaibigan ko sa buhay nila. I don't know, man. I'm just a fucking confused idiot na wala na utok. I try, I fail. I try, I fail. Then I get scared. Then I don't try. Then now I am depressed. I failed. And now look at me. I am depressed, ranting, nagmemekos-mekos na sa inyo na ganito insan, ganito ganyan. Parang bunjing na iyakin na putangin ng yan. Pero love ko kayo mga insan. Thank you talaga. Siguro kung wala kayo, hindi ko naabot tong stage na to. Ewan, siguro nagpapautang na lang din ako dyan sa Pilipinas. 5656. Titinda ng kumot, payong. Bombay pa rin yung tawag sa amin ng mga Pilipino ngayon. Tangina. Promise mga insan, yung mga natatawa ngayon, dadahan din kayo sa stages na to. Kasi ako nun, tangina, tinatawanan ko rin yung mga taong seryoso yung topic. Ano ba naman yan? Ganito ganyan. Tapos, may period of time pala na papasok sa utak mo kung saan doon ka mag-grow. At feeling ko ito na yung nangyayari sa akin ngayon. Age 30, nakikita ko na yung totoo sa hindi. Dapat you should not take life for granted. Alam niyo, isang bagay pa. Ang swerte kong ang babait ng magulang ko. Kaya nila akong gastusan ng kahit magkano. Isang sabi ko lang, labas agad sila ng pera para sa akin. Isa lang sinabi ng papa ko, kasi dati si papa ko nanggaling na rin sa mental disorder shit na pinagdaanan noong 2006. Nasira yung muntik na masira yung family namin noon. Dami niyang tinuro sa akin na kahit anong mangyari, wag mong papabayaan yung utak mo mag-isip ng dirty dark thoughts. Iwasan mo lang. So yeah, iniwasan ko lang lagi. So mga insan, pinuntan tayo ni Ate Vien. Follow niyo yung Vien's Daily in Canada. Si Ate na yung supportan natin yung mga kababayan natin mga insan. Nakita ko na siya. Thank you. Pinoy na Pinoy. Nako, mas maganda pa yung Tagalog niya sa akin. Thank you. Taga ano po si Ate? Taga Mindanao. Taga Jensan, kung saan si Insan Pacquiao. Let's go. So yan mga insan, nandito na kami sa bahay. Hindi okay si Bayaw today. Day off. No more gym today. And she just came back from the airport. How was the flight from KLM? It was early. Then they have a meeting. My God. So mga insan, basketball na naman tayo. Magpapawis kasama natin si Kuya. Naka-headband ako ngayon guys. Wala pa rin mangyayari. So yun mga insan, dito na kami sa bahay ngayon. Kwentuhan muna kami, chill, kain konti. Sobrang nagutom minsan yan. See you guys later. Okay mga, please give me time. So ito na mga insan, viral ice cream, grapes version. Sobrang na masarap. Woo!